Praise the Lord, good bless mga kapatid. Yung live preach for the day. Brother, say praise the Lord. Naman tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Praise the Lord. Kaupo dakilat ng pagpala namin Diyos sa maraming banal. Mahal namin Panginoon Jesus. Lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo. Sa pagkakataon patuloy na pinagkakalubos sa amin, mahal po yung masambakan namin sa Espiritu katotohanan. O Diyos, salamat sa paglalangis po sa iyong manalagawain, mahal na Panginoon. O Diyos, sa pangunang panalangin ng mahal Evangelista Willie Estrada Almeda, patawarin mo po Diyos ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa iyong banal salita. Ikaw po magpaunawa, Diyos, sa bawat isa, mahal na Panginoon. Maging yung mga aral kahabagan mo po, Diyos. May pangaral kong mga salita mo, puno po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sa iyo pa kami umaasa, nagtitiwala, sumaamin ka po sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Aming sinasala di mo ay mahadlangan mo ang gawa ng kaaway lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. But say, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, maraming nabahal at ang ating pinakamataas na papuri po, pinakamataas sa pagluwalhati, pagdakilang parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon at dobling paggalang po sa ating dearly beloved noble pastor, Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of the loving God, kung ginamit ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan at mga minamahal ating pong pag-alaala sa mga banal na turo na iniwan sa atin ating beloved Mama Dear, and also we give double honor po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanila pong minamahal ng mga anak, the whole Almeda children, Almeda family, mga minamahal, we give double honor po. Praise the Lord sa mga sambayan ng ating mahal ng Pangalista. Praise the Lord. At minamahal sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, magandang hapon. Sa lahat ng ating mga beloved co-workers, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. Sa lahat po ng mga choir members at maging sa mga beloved musician po natin. Magandang hapon at sa lahat po ng ating mga brethren na narito mga minamahal, maging sa mga nanonood through live streaming. Binabati po natin lahat minamahal ng magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Mukhang mahina po yung palakpak natin, mga mahal ko. Amen. Everybody say, praise the Lord. Medyo malamig kasi yung panahon. Amen. Kaya, pag ganitong umuulan na mahal, pati yung mga mata natin na inaantok, mga minamahal. Pero, sige lang, matutulog po tayo mamaya pagkatapos ng gawain. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagod natin sa paglilingkod sa Diyos, hindi po nasasayang. Amen po ba? Paka-amen po ba tayo, mga minamahal? Hindi nasasayang. Bakit po? Pakinggan, kung ating pong babalikan yung mga patotoo ng ating mga kapatid, at talagang mahirap po yung kanilang sitwasyon noon. Pero patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Palapakan po natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Talagang walang-wala talaga. 0-0 mga minamahal. No problema pa, bisyo pa, may mga nung ba-save sila, minamahal, ang dami nilang baby, mahirap ang sitwasyon, mga minamahal, pero narinig niyo po, mga minamahal, ilang beses na po natin narinig, mula pa nung sila'y pinagpala, hanggang ngayon hindi nagbabago yung mga patotoo nila. Yun at yun din ang naririnig natin. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung ang testimony ay gawa-gawa lamang, ito po'y nagbabago-bago. Amen po ba? Sa husgado, ganyan. Pag ang testimony nagbago-bago po, iba yung sinabi ng una, iba na naman yun kasi gawa-gawa lang. Pero sa atin dito, kahit ilang beses ulit-ulitin ang patotoo, hindi nagbabago dahil gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Talagang grabe po talagang mahal na Panginoon. Napakabait. Amen. Amen. Yun lang ating beloved brother Alex, mga minamahal, hopeless na. Hindi na malaman kung anong gagawin, minamahal. Hindi makatulog, may diabetes pa, may insomnia pa.
O wala pa sa mahal na Panginoon, in-advisean na uminom ka na lang para makatulog ka. Pag nalasing, makatulog. Pag nagising naman, hindi na naman makatulog. Tinitingnan niya yung mga botelya doon sa lamesa, gabi-gabi ganon. Sabi niya, mamamatay ako nito. Pero nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, narinig natin ngayon, buhay ang Diyos na nagbago ng kanyang buhay. Buhay ang Diyos na nagpagaling ng kanyang karamdaman. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya napakapalad po natin. Amen po ba? Dahil meron tayong patutuo, at yung mga patutuo na yan ay talagang gawa ng ating mabait na Diyos sa langit. Napakarami pa pong testimony. Ilan natin narinig, mga minamahal. Ating beloved brother, nakasama po namin yun, umasahin kami sa Dubai, si Brother Roland Clabasillas, minamahal. No, narinig po natin nung nag-resign siya kasi nagbabaksin na, nag-resign siya nung nagpunta siya ng embassy, pang 1,600 na po siya na waiting list para makauwi ng Pilipinas. Yung repatriation, mga minamahal. So, yung pala, hindi pa niya nabigay yung kanyang tithes and offering. Amen? Pang 1,600 siya. Noong kanyang hinatid yung kanyang tithes and offering sa ating banal na gawain sa Dubai, mga minamahal, hindi pa nga niya na ibibigay. Tinawagan na siya, ready for departure na po, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Ano pong sabi ng ating mahal na kapatid? Sino daw po siya para kahabagan ng Diyos? Totoo po yan. Sino po tayo para kahabagan ng ating mahal na Panginoon? At ngayon nandito tayo, nagtatamasa ng biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo pinadako sa salita nating dakilang Diyos, minamahal, we talk about wars and rumors of wars. Gera at saka mga alingaw-ngaw na mga gera, mga minamahal, which is, yun po yung nangyayari ngayon, minamahal, sa Russia at sa Ukraine, mga minamahal. Praise the Lord. Kung makikita mo, may mga, parang may mga personal interest, may mga, alam niyo naman po yung mga bansa na makapangyarihan, kumbaga gumagawa ng paraan na lalo pa silang ma-strengthen. So, mahirap kung ikaw ay maliit na bansa pagkatapos lalaban ka sa mga makapangyarihang bansa. Sabi pa ng Biblia, mga minamahal, bago ka makipaggera, maupo ka muna. Amen po ba? Tignan mo kung kaya mo. Pag hindi mo kaya, makipag-usap ka na lang. Everybody say, praise the Lord. Kaya, kasi kawawa po yung mga, tignan mo yung mga Ukrainians. Kawawa. Amen po ba? Kawawa, minamahal. Mga bata. Umabot na po ng 2,000 yung namatay. Sa atin po na naglilingkod sa mga lapain, ano ang ating reaction sa mga bagay na ito, mga minamahal? Dapat ba tayong matakot? Which is, may mga posibilidad, mga minamahal, yung tinatawag na nuclear war. Which is, talagang grabe po ito, mga minamahal. O kaya naman, mga posibilidad ng mga bansa ay magkaroon ng kanya-kanyang mga nuclear warheads, mga minamahal, makagamitan ng mga pang-nuclear. So, mapanganib na kumbaga, konting galit lang, pwedeng magpaliparan na po yan. Ano pong mangyayari sa atin? Kaya pwede kang mangamba, mga minamahal, pwede kang matakot bilang tao, mga minamahal. Pero tayo po ay nagtitiwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Actually, sa 3 books ng New Testament, makikita po natin itong verse na to, having the same meaning, mga minamahal. Pero magbabasa lang tayo ng 2. Basahin po natin ng Matthew 24 verse 6, from the book of Matthew 24 verse 6, at Mark chapter 13 verse 7, mga minamahal. Matthew 24 verse 6, at Mark chapter 13 verse 7, mga minamahal. Matthew, kabanatang 24, ang talakay 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaon na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulmihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, sapagkat darapat hindi pa ang wakas. Marcos 13:7. Marcos
13. Ang talata ay 7. 7. At kung makakinig kayo ng mga digma at mga alingaw-ngaw ng mga digma, ay huwag kayong mangalumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat mangyari, darapat hindi pa ang wakas. Amen. Palapakan po natin ang salita na ating pinakamamahal pa. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po ng Biblia, minamahal, and ye shall hear of wars and rumors of wars. Makarinig na po tayo ng digmaan at mga alingaw-ngaw, mga dungog-dungog ng mga gubat, minamahal. See that ye be not troubled. See that ye be not troubled. Huwag daw po tayong maglumihanan. Huwag daw po tayong mangamba. Huwag daw po tayong matakot. Dahil sabi ng Biblia, kinakailangan mangyari ito, datapwat hindi pa ang wakas. Amen po ba? Ibig sabihin, nakatakda pong mangyari. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ito tsamba, hindi pagkakataon, bagamat iba-iba yung kuro-kuro ng mga tao, mga political analyst, maging tayo, may sarili siguro tayong din mga opinion, pero mga minamahal, nakasulat na merong ganitong mga mangyayari. Pero, ang sabi ng Biblia, hindi po sinabi ng Biblia na matakot tayo. Hindi po sinabi ng Biblia na mangamba tayo. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong matakot, huwag tayong maglumihanan dahil hindi pa ito ang wakas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi tayo po ng mga Kristiyano, mga minamahal ko, we became powerful when we always pray. Naangkin po natin ang kapangyarihan. Tayo na pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo na pinapanahanan po ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo mananalangin, sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, tayo po ay nag-i-store, nag-i-stock ng kapangyarihan o paglalangis na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because there is power in praise. May kapangyarihan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, ang ibig sabihin nito mga minamahal, kung ikaw po'y nagugulumihanan, kung ikaw'y natatakot, kung ikaw'y, kung naani mo ang kakuyaw, naani mo ang kabalaka mga minamahal, ito po'y pwedeng maging hadlang na hindi ka makapanalangin. Amen po ba? Hindi ka makapag-concentrate. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Everybody say, praise the Lord. Madidistract ka sa iyong pagpupuri sa mahal na Panginoon. So, imbis magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kapanatagan, mga minamahal, matatakot ka tuloy. Akala mo wakas na ng mundo, pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag tayong magulumihanan. Bakit po? Sapagkat pagpanatag ang loob mo, panatag ang iyong isip, dahil ito'y sinabi ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot, ang gagawin mo, imbis mataranta, mananalangin ka at magpupuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Baka sabihin nyo, panahon na nagkakagulo, hindi ka matatakot. O, may ganun mga salita. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag ka matakot Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Hindi ko naman sabi ito. Sabi ng mahal na Panginoon. Yung mga apostles, there was a time na mga apostles ng isda. Ng isda po sila. Buong magdamag, the whole night, doon sa laot, sa malalim na portion ng dagat. Umuwi sila ng umaga, wala silang nahuli. It means to say, minamahal, mailap yung isda sa kanila, hindi sila nakahuli. Pero nung makita sila ng mahal na Panginoon sa tabing dagat, sa baybayon, sa tabing dagat, nakita sila ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, ihagis niyo yung lambat. Ihagis niyo yung mga lambat. Ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, mga isda kayo sa malapit sa tabing dagat o baybaying dagat. Ang sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoon, buong magdamag ng isda kami, wala kaming huli. Parang sinasabi, dito pa kami maghahagis ng lambat na ang lapit-lapit sa tabing
tabing dagat na ito. Doon nga kami sa laot, wala kaming nahuli, dito pa. Pero ang sabi ni Apostol Pedro, mahal na Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin namin. Papalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Amen? Hinagis nila yung lambat, paghagis nila ng pukot, paglabay nila, pag-itsa sa pukot, mga minamahal, natingala sila, nagulat po sila, dahil yung lambat halos mapunit, yung pukot hapit magisi, yung ilang baroto hapit malumos, tungod sa kadaghan sa isda. Palapakan natin ang ating mahal. Ibig sabihin, pagpapalain yung sumusunod. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Pagpapalain yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mangamba. Hindi pa wakas. That's not yet the end. No? Hindi pa wakas. Let not your heart be troubled. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Manalangin po tayo. Amen po ba? Manalangin. Yun naman po talaga yung pinaka-effective na gawin natin ngayon. Mag-pray tayo na mapayapa yung gera na yan, matapos yan, malutas yung gera na yan. Pwede rin tayong mag-alay ng prayer and fasting. At the same time, ipinagpipray natin ang kapayapaan. At the same time, hinahanda natin ang ating sarili. Maaring ito'y malapit na. Nakukunin tayo. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po. It has a double purpose. May double purpose pag nagpipray ka para sa kapayapaan, nag-aayuno ka, para sa ibang bansa, ibang mga bayan, minamahal. At the same time, nagpipray ka rin na ihanda ka ng mahal na Panginoon. You see, yun ang dapat gawin. Everybody say, praise the Lord. Manalangin, mga minamahal. Lalo na kung sasamahan natin ng pag-aayuno. Ito bang sabi ng Biblia, ating daw pong pakabanalin ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Huwag kang matakot. Huwag kang maamba. Kung meron man tayong mga sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, huwag kang malungkot yung mga sakripisyo. Ano po yung masasabi ng konting sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos? Yung ating pag-attend. Siyempre, mga minamahal, alam naman po natin, mga gawa na kaaway, pagdadalo ka, maraming hadlang. May mga problema rin dumarating sa atin, may mga karamdaman. Itong ating panahon ngayon na nauso na itong mga, wala man ito dati, itong mga COVID, itong mga vaccine na itong mga minamahal. No? Nagbibigay ng pressure sa atin. Pero ang gandang pakinggan, mga minamahal, na kapag tumatayo tayo sa ating pananampalataya, kasama pala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sinusubukan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya mga minamahal, makita po natin na sa panahon ito, pag ganitong panahon, minamahal ko ang sabi ng Biblia, but sanctify the Lord in your hearts. Inyong pakabanalin ang Diyos sa inyong mga puso. Ibig sabihin, mga minamahal, ihanda po natin ating mga sarili. Huwag na po tayong matakot, huwag tayong mangamba, at kung mga gumagawa mo tayo ng sakripisyo para sa ating mahal na Panginoon, alam natin ito'y tama, alam natin ito'y matuwid, hindi tayo dapat malungkot, dapat masaya pa po tayo. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin 1 Peter chapter 3, verse 14 to 15, mga minamahal. Unang Pedro, Kabanatang 3, ang talatay 14 hanggang 15. Dapat ko mga bata kayo na dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo at huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Kundi inyong arain banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa na pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa katamuan at takot. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, but and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Kung ikay daw po'y nagsasakripisyo, nagtitiis, dahil sa katwiran, dahil ito'y kalooban ng Diyos, everybody say, praise the Lord. Minsan napipressure po tayo, minsan nakasalalay ang ating hanap buhay, negosyo, nakasalalay mga minamahal, na kailangan ka magtiis, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag ka daw malungkot, dapat masaya ka. Dahil alam mo, alam natin,
ng ginagawa natin kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Kailan po tayo pinabayaan ng Diyos? Meron po ba kayong natatandaan? Mga minamahal, andyan pa po kayo. Wala pong sumasagot. May natatandaan po ba kayo na pinabayaan kayo ng mahal na Panginoon? Wala. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. O pag susunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, yes, may pagsubok, may pressure, may kahirapan, pero makikita mo na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kapag ikaw daw po'y nagsakripisyo, nagtiis para sa Diyos, mga minamahal, dapat huwag kang malungkot. Dapat masaya ka. Amen po ba? Amen po ba? Katulad po ngayon, mga minamahal, nasa gawain tayo, huwag kang malungkot. Nag-aayuno tayo, huwag kang malungkot. Mga minamahal, maraming sinasabi yung mga kapitbahay mo, huwag kang malungkot. Hindi naman silang tutulong sa iyo. Mahal na Panginoon naman ang tutulong sa iyo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag kang malungkot. Ang sabi ng Biblia, minamahal, kapag gumagawa ka para sa mahal na Panginoon, huwag kang malungkot. Happy are ye. Dapat masaya ka pa daw. Dapat tayo masaya. Amen. Amen. Dahil alam natin may kabuluhan itong ating ginagawa. Huwag kang matakot. May darating na mga panganib o ano ba yung mga posibilidad na yung mga gera o anong mga gera yan, mga nuclear, ano pa yan, mga minamahal. Huwag kang matakot. Ang sabi ng Biblia, minamahal. Huwag kang mangamba. Amen. Ano pong gagawin natin? But sanctify the Lord God in your hearts. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, minamahal. Pakabanalin po natin. Ariin nating banal. Isipin po natin, mga minamahal, ating ituon sa ating isipan, mga minamahal, na ang importante, handa tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Kung ang gera na yan, mga kaguluhan na yan, mga kalamidad na yan, ipahintulot ng Diyos, hindi pa siya babalik, walang ibang mag-iingat sa atin, kundi ang Diyos na makapangyarihan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ilang beses na po sa ating araw-araw ng buhay, yung mga patutuon natin, nag-intervene ng mahal na Panginoon. Ano po yung intervention ng mahal na Panginoon? Sana patay ka na sa aksidente na yan. Sana disgrasya ka na sa aksidente na yan. Sana nagkabali-bali ilang buto mo sa disgrasya na yan. Pero hanggang ngayon, buong-buo tayo dahil iningatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Bakit ka mangangamba kung may Diyos na mag-iingat sa iyo? Amen po ba? Ang dapat natin ipangamba kung hindi ready yung mga puso natin. Kung meron tayong mga tinatagong mga kasalanan, kung meron tayong mga kahinaan na palagi nating pinagbibigyan, yun ang dapat nating ipangamba. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, yung katwiran na nasa iyo, yan ang mag-iingat sa iyong kaluluwa, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot, minamahal. Ibig sabihin, tayo dapat hindi matakot, bagkus walang takot na mag-share na ang Diyos natin ay nag-iingat. Ang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Ang Diyos natin ay nagpapagaling ng karamdaman. Maalala ko, way back 2013, nung naglindol sa Bohol, may isang kapatiran po doon, minamal na yung anak niya 5. Nasa labas na siya ng bahay kasi may mga aftershock nung earthquake, nung lindol. At yung bahay nila, umaksyon na pag-collapse. Malapit na mag-collapse yung bahay nila.
So nung naglindol kaagad, naglindol bigla, mga minamahal, hinanap niya ngayon yung 5 niyang anak, pinagkukuha niya, yung iba kasi nandun pa sa loob ng bahay. Pinagkukuha niya yung 5 niyang anak. Mga minamahal, only to know na yung nakuha niya, 4 lang. Naiwan po yung isa, yung bunso pa talaga. Nag-collapse yung bahay, mga minamahal. Dahil malindol nag-crack na. So nung maglindol, lalo pang nag-collapse, mga minamahal ko. Hinahanap niya ngayon yung bunso, mga minamahal, nag-aalala na po siya. Grabe niyang hatak, parang napakagaan na ng mga hollow blocks. Hinahatak niya para makita niya yung bata. Tinatawag niya, Inday, asa naman ka? Mga minamahal, maya-maya, taod-taod nitubag ang bata, Mama, ni Arako diri. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po nadaganan yung bata. Everybody say, praise the Lord. Kung di pa ako nagkakamali, that time, 4 years old yung bata na yun, mga minamahal. Hindi na ano. Tinanong siya ng mama niya, dahil nakita niya yung bata nakaluhod, hindi nabagsakan ng hollow blocks. Kumbaga, yung hollow blocks nakatungtong ba? Nandun yung bata sa ibaba, nakaluhod. Ang sabi ng mama niya, anak, anong ginagawa mo? Anong ginawa mo? Sabi niya, Mama, nagpuri lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Yung bata nga, dinidig ng Diyos. Ikaw pa. Amen po ba? Amen po ba? Ito mo, mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon, durog na yung bata na yon. Pero mabait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, maganda pag ating hinahanda ang ating sarili. Ano mang trahedya, ano man yan, mga minamahal, may Diyos na mag-ingat. Itong bagyo, di ba? Ano sabi ng ating kapatid, yung kanilang sasakyan, nag-aalala sila dahil pa kapag bumagsak yung garahe, doon tumama sa kanilang sasakyan, minamahal, masira. Pero sabi nila, mahirap naman na gagawa tayo sa kagitna ng bagyo, baka tamaan tayo ng mga lumilipad na yero, tayo tuloy yung mapahamak. Sabi nila, ipasa Diyos na lang natin. Bahala ng mahal na Panginoon. Nagpuri, nanalangin sila. Pagka umaga, iningatan ng mahal na Panginoon yung kanilang sasakyan. Hindi lang sasakyan, pati buhay nila, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Ating mahal na Panginoon. So everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bago dumating ang katapusan o ang wakas, ipapangaral muna ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ito po ang sabi ng Biblia. Amen? In what way o kung paano, hindi natin alam sapagkat ngayon po, very high-tech na po, live streaming, radio, ilang gawain. Meron po tayo sa Manila, dito sa Cebu, naka-live streaming, mga Jesus Miracle Hour, naka-live streaming, mga minamahal, mga ibang outstation, naka-live streaming po tayo. Hindi natin alam ano mga kaparaanan ng mga Panginoon. Baka yung mga hirap, mga problema na yan, mga minamahal, maging daan, mga kababayan o mga banyaga, taga-ibang bansa, mga minamahal, mananawagan sila, i-request nila ang Jesus Miracle Crusade na makapunta sa kanilang lugar upang sila man din ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po, Matthew chapter 24, verse 14, basahin natin. Mateo 24:14, ano pong sinasabi dito, mga minamahal? Matthew, Kabanatang 24, ang talatay 14. Ipakangaral ang Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagoy darating ang wakas. Amen. Everybody say, praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang sabi ng Biblia, ang Ebanghelyong ito ay ipapangaral sa buong mundo para maging saksi sa lahat ng bansa at ang wakas ay darating na. Amen po ba? Ibig sabihin, yung sign ito, mga minamahal, ipapangaral muna ang Ebanghelyo. Kung iisipin po natin, marami na pong nangangaral buong mundo. Narating na siguro maraming portion na ng mundo ang narating na ng Word of God, pero hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon. Bakit ang sabi ng Biblia? To be a witness. It shall be a witness to all nations. Ibig sabihin, ang Ebanghelyong ito, mga minamahal, ay saksi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Hindi lang ito mga basta mangangaral na nangangaral lang, walang nangyayari. Kundi ito yung mga mangangaral na sinasamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po muna natin ang ating mabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So lahat ng bagay, pag ipinahintulot ng Diyos, mangyayari. Ang sabi ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, walang ibang gagamitin ng mahal na Panginoon, kundi ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Nakikita ng mga tao, mga minamahal na dito, hindi tayo nagbibiro sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil pag nagbiro ka dito, papaluin ka ng mahal na Panginoon. Papaalalahanan ka. Amen po ba? Ikaw rin mismo, makakaramdam ka na ang Diyos dito ay buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Hindi ka pwedeng magbiro. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ikaw mismo makikita mo na tinuturuan ka ng mahal na Panginoon. Binabago ka ng Diyos. Ayon ng mahal na Panginoon, manatili ka sa iyong dating pagkatao. Gusto ng Diyos maging bagong nilalang ka dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Magbago ang buhay mo. Matuto kang magpatawad, matuto kang mamuhay na may kabanalan. Nakita niyo po yung patotoo nating kapatid. Bumalik na sila, pinagaling, nawala. Grabing Diyos mahabag, bumalik uli. Mga minamahal, kasi hindi pag bumalik man yung kanyang karamdaman na nagbi-bleeding siya. Dumadalo na sila mga 1 month na, hindi pa gumagaling. Ang sabi ng kanyang beloved husband, mamuhay tayo na may kabanalan. Dahil banal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sinunod niya, banal ang kasuotan, hindi lang sa gawain, pati sa bahay, lalabas ng bahay, namuhay na may kabanalan, nagsuot ng may kabanalan. After 3 weeks, pagkatapos ng 1 buwan, sumunod na 3 linggo, kumpletong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Malakas sa palakpak po, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang na naramdaman niya, kundi nagpa-check up pa siya, nagpa-medical check up pa. Ang sabi na nag-check up na doktor, minamahal, malinis naman. Malinis, normal ang iyong matres, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, talagang Amen! Tinuturuan tayo. Di ba po dapat matuwa tayo ng Diyos natin ay banal? Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya mga minamahal, ang ebanghelyo na sinasama ng kapangyarihan ng Diyos, ito po ang kailangan ng tao para maligtas. Paano kung mangangaral lang sila, wala naman ang pagsama ng kapangyarihan ng Diyos, hindi rin sila maliligtas? Amen po ba? Hindi magbago ang kanilang buhay. Tapos yung tinuturo pa, maraming Diyos, 2, 3. Samantalang isa lang naman ang Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Kanyang pangalan, maliligtas tayo. Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating igaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo sa Kanyang pangalan, magiging katumbas ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Malilinis po ang ating mga puso na marumi sa kasalanan kapag tayo'y nabautismoan sa pangalan ni Jesus. At hindi lang po yan, ibibigay pa ng Diyos ang Kanyang banal na Espiritu na manahan sa ating mga puso, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So magiging mananampalataya ka na sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang Kanyang banal na Espiritu na nanahan sa atin. So imagine, mga minamahal, na nasa atin po yun. Nandito po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya makikita po natin tayo pinag-iingatan, bagamat hindi biro sa pag-uumpisa sa paglilingkod sa Diyos, mahirap ang kalagayan natin, pero magtataka ka, may Diyos na nag-iingat sa iyo. Kaya ka nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hanggang sa bandang unahan, makikita mo, mabuti pala ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda pala ng layunin ng mahal na Panginoon. Amen po ba?
So sa may pagtitiis, kailangan talaga may pagtitiis para makapagpatuloy po tayo. Amen? Amen? Patience is needed. As we wait for the coming of our dearest Lord Jesus Christ, must wait patiently. Maghihintay tayo sa mahal na Panginoon na may pagtitiis. Sapagkat sa pagtitiis na yan, mga minamahal, wala po tayong ibang mapagtatagumpayan kundi ang ating mga kaluluwa, mga minamahal. Ating sariling mga kaluluwa. Ibig sabihin, tatrabaho natin na may pagtitiis. Tiis. Hindi naman pagtitiis na wala kang kasama. Habang nagtitiis ka, kasama mo naman ang ating pinakamahal na Panginoon. Habang nagtitiis ka, may Diyos na nag-iingat sa iyo. Habang nagtitiis ka, may Diyos na nagko-comfort sa iyo. Habang nagtitiis ka, may Diyos na nagpo-provide ng iyong mga pangangailangan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Luke chapter 21, verse 19, mga minamahal, Lucas 21:19. Kindly po. Lucas, Kabanatang 21, ang tala 19. Sa inyong pagtitiis ay mapagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. In your patience, possess ye your souls. Minamahal, in your patience, possess ye your souls. Sa ating pagtitiis, sa ating pagpapatuloy, sa ating pagsusumikap, mga minamahal, masunod ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. May dahilan naman kung bakit yung pagtitiis ay huwag natin ipagkait. Amen po ba? Kung baga minamahal, nagtitiis ka dahil dito ka pinagpala ng mahal na Panginoon. Nagtitiis ka dahil dito ka pinagaling. Nagtitiis ka minamahal dahil dito ka nagbago. Nagtitiis ka minamahal sapagkat dito mo napatunayan na may Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So yung pagtitiis, meron kang inspirasyon. Nakasama mo ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Patience to possess your souls. Pagtitiis, pagtsatsaga, pagsusumikap, na alam nating mabuti ang kahinatnan. Amen? Tingnan po natin yung mga tumalikod. Mabuti po yung iba nakabalik. Hindi po natin ini-encourage yung kanilang pagtalikod. Pero sinasabi po natin, pinagpala sila dahil ibinalik sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Masaya rin po tayo. Everybody say, praise the Lord. Bakit po? Dahil yung kanilang pagbalik, nagpapatunay lang, mahirap lumayo sa Diyos. Yung kanilang pagbalik, nagsasabi lang na nandito ang totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi huwag niyo pong isipin na kung ikay nawala, pagbalik mo, ikaw ay kukutsain o ibubuli. No, magpapasalamat kami, mga minamahal, dahil mahal ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, isipin po niyo, mga minamahal, nung pag wala ka sa mahal na Panginoon o yung paglayo mo sa mahal na Panginoon, magulong yung buhay, walang katiyakan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Darating pang problema, darating ang karamdaman. At to the last, maaaring dumating din ang kamatayan. Dahil hindi naman natin hawak ang buhay natin. Amen po ba? Diyos ang may hawak nito. Papaano kung wala ka sa kamay ng mahal na Panginoon? Kahabag-habag. Di po ba? Pero dito, mga minamahal, for to us to live is Christ. Para sa atin, ang mabuhay kay Kristo. Kung tayo kukunin ng mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, namin na mahal,
kung may mga ganitong nangyayari, alam natin na hindi pa ito ang wakas, sabi ng Biblia. Amen? Kailangan pang ipangaral ang Ebanghelyo. No? Paanong paraan tayo nagpipray through the leading prayer ng ating mahal na pastor na marami pang maabot ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kung gagamitin niya itong internet to save more souls, mga minamahal, maabot ng Ebanghelyo ang ating mga kababayan, maabot ng Ebanghelyo ang mga foreigners, ibang bansa, mga minamahal, yun po ang prayer natin. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, pag dumating ang panahon na ito, malapit na ang wakas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, yun po ang maging prayer natin. Amen. Habang nandito tayo sa mga lupa, may layunin ng Diyos. Baka gusto ng mahal pa yung masave ang loved ones mo. Gusto ng mahal pa yung masave ang iyong kaibigan. Gusto ng mahal pa yung masave pa yung ibang mga tao na doon dadalhin ka ng mahal na Panginoon sa kanila. Bakit mga minamahal? Dahil yun ang purpose. Kaya nandito pa tayo. Niligtas tayo ng mahal na Panginoon para maging patotoo. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Dahil kung hindi buhay ang mahal na Panginoon, anong patotoo ang sasabihin natin? Pero dahil buhay ang Diyos, hindi tayo magsasawa, hindi tayo mapapagod magpatotoo na mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay natin. Palapakan po natin ang ating walapan at ang kabaitan na yan ng Diyos para sa lahat. Amen! Ang pag-ibig ng Diyos, ang kabaitan ng mahal na Panginoon na ating na-experience para sa lahat. Subalit, kailangang manampalataya sila. Maniwala sila na walang ibang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, hindi sa pamamagitan ng mga bato, hindi sa pamamagitan ng semento o mga ribulto, dahil ang Diyos ay Espiritu at dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Titira siya sa puso natin. Everybody say, praise the Lord. Just imagine, ang Diyos na sinasamba natin, Espiritu at katotohanan, mananahan sa atin. Pag manahan sa atin, kasama natin ang Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mahirap talagang isipin na ang Diyos ay bato, simento, kahoy, ribulto. Mahirap talaga isipin na ang Diyos ganon. Amen po ba? Paano mo isasama yung ribulto? Palagi mong bitbitin. Amen. Kapag pagkasunog, ang Diyos ang binibitbit mo. Imbis na ikaw ang tulungan ng mahal na Panginoon, ang Diyos ang binitbit mo. Baliktad, no? Amen? Hindi ko talaga makalimutan yung ako'y bata pa, pinunasan ko yung mata ng Mama Mary. Kasi Katoliko man tayo halos lahat. Dati po yun. Pinunasan ko yung mata, may namahal. Pagpunas ko, natanggal yung pilik mata. Pilok ba? Natakot ako kay Diyos. Pilik mata lang, Diyos, natanggal. Siyempre, doon ang turo binatilyo pa ko noon. Sabi ko, pinaisip sa akin, pilik mata ko nga tumutubo, hindi nga ako Diyos. Ito pa kaya, tutubo rin yung pilik mata nito kasi Diyos man. Amen? Umabot ng ilang buwan, hindi pa rin tumutubo. Paano tutubo? Ngayon ko na naisip, hindi talaga Diyos. Bato, simento, gawa ng tao. Hindi mo pwedeng isama lagi dahil mabigat. Pero ang Diyos na totoo, Espiritu, mananahan sa puso natin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi natin masisi dahil yun ang turo ng reliyon Amen po ba? Yun ang turo ng mga pari. Yun ang turo ng mga galing sa Espanya. Yun ang dala-dala nila. So, yung mga Pilipino noon, anong tawag dyan? Madali pang mabola. Sumunod. Pero ngayon, meron ng totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Merong totoong pastor na nangangaral na walang ibang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang mga batot, kahoy, semento, mga ribulto, hindi ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito tayo pinagpala. Everybody say, praise the Lord. Magaan. Di ba? Noong ribulto pa, pagkasama mo ang ribulto, mabigat. Noong ang mahal na Panginoon, nakilala mo Espiritu at katotohanan, magaan. Payapa ka pa. Masaya ka pa dahil nasa puso mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya yung pong ating paghandaan, yung ating sarili.
Dahil sabi ng Biblia sa Ezekiel, at pong last verse, maaaring ipadala ng Diyos ang mga kapahamakan, mga kalamidad. Yung tinatawag mga minamahal na pestilence o mapapahamak ang tao, mga hayop, desolation, mga minamahal, pestilence, death, pwedeng ipadala ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ang mga tao na ito, si Noah, si Job, at saka si Daniel, ay nandyan sa lugar na yan, hindi nila maliligtas yung kanilang mga anak na lalaki, yung anak na babae, hindi nila maliligtas, pero sila maliligtas dahil sa kanilang katuwiran, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin last verse, Ezekiel chapter 14, verse 17 to 21. Tapos ito, awitan po natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ezekiel, kabanatang 14, ang tala 17 hanggang 21. O kung ako'y magpapasapit ng tabak sa lupain yaon, at aking sabihin, tabak, dumaan ka sa lupain, na dapat ang ihiwalay roon ang tao at ang hayop. Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, sila hindi maliligtas na mga anak na lalaki o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas. O kung ako'y magsugo ng salot sa lupain yaon, at ang ibugso ang aking kapusukan, sa kanya na may kabaksikan upang ihiwalay ang tao at hayop. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Hindi sila mga liligtas na mga anak na lalaki o babae man, ang kanila lamang iligtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Huling talata 21. So ganito sabi ng Panginoon Diyos, gaano ba nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na katulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang pabangis na hayop at ang salot upang iwalay roon ang tao at hayop. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag sabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ipadala man ng Diyos ang salot, ipadala man ng Diyos ang kakamatay o pestilence, sabi ng Biblia, pati mga hayop, mga tao, mga minamahal, sa pamagitan ng tabako, kamatayan, mga minamahal, mga kalamidad, ipadala man ng Diyos. Yung taong matuwid, ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakinggan niyo po maigi. Itong taong matuwid, hindi niya na po kayang iligtas yung kanyang anak na lalaki o anak na babae. Kundi itong mga taong matuwid na to, si Job, si Daniel, si Noah, mga minamahal, maliligtas ang kanilang mga kaluluwa dahil sa kanilang katwiran. Nakuha po natin, mga minamahal. Ibig sabihin, ang kaligtasan, kanya-kanyang pagsusumikap. Ang katwiran mo, ang paglakad po natin, ang paglakad ng bawat isa sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Anumang kalamidad ang dumating, anumang trahedya, kahit anumang mga gera na yan, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Maliligtas ang iyong kaluluwa dahil sa inyong katwiran. Maliligtas ang iyong kaluluwa dahil sa iyong katwiran, sa paglakad mo sa kalooban ng Diyos. Masigasig ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, taos puso ang iyong pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi ka naglilingkod na pabanjing-banjing, mga minamahal. Gusto mo palagi kang puno ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto mo kasama mo lagi ang Diyos na mag-iingat sa iyo. Ang iyong kaluluwa ay maliligtas dahil sa iyong matuwid na pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, kaya bawat isa sa atin, handa po natin ating mga sarili, mga minamahal. Marami mga posibleng mangyari, mga minamahal, pero hindi ka dapat matakot. Ang dapat mo palang gawin, pakabanalin mo si Kristo sa iyong puso. Mamuhay ka na may kabanalan, mga minamahal. Lumakad ka sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Dahil anumang kalamidad ang dumating, iingatan ka
ng ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa hapon ito, ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Alam ko po ang bawat isa sa atin na may naman nakikibakas sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi matatago, mga minamahal, may mga pagkukulang tayo minsan. Hindi matatago, mga minamahal, meron tayong mga kahinaan, mga minamahal. Pero tayo patuloy na lalapit sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Patuloy natin na hanapin ang kalooban ng Diyos. Patuloy natin na hanapin ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Dahil walang ibang makapaglilinis sa ating mga minamahal. Walang ibang makapagbabago ng ating buhay, mga minamahal, na mamuhay tayo sa kapanalan araw-araw, mga minamahal ko, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa hapon ito, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. A minor, A minor. Tanging ikaw, Jesus. Hallelujah. Tanging ikaw lang makapagbabago sa puso ng tao. Tanging ikaw, Jesus. Ang iyong hawag ay lubos, di mapapantayan ang pag-ibig mo kanino man. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko, ito sa'yo. Ako'y nagsusumbawon, bakit mo buong buhay ko? Di ba't ako'y ako, hindi mo kailanman. Hallelujah! Ako'y malayo sa'yo, pagkamahal mo ako. Sa oras lang ako, hallelujah, lumangin mo sa'yo. Akalain mo ang puso ko ito, iyong tuwing aming buhay. Yes, Lord God, hallelujah. Aking naman sa'yo, tiwala sa mundong ito. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko, ito sa'yo. Ako'y nagsusumbawon, bakit mo buhay ko? Di ba't ako'y malito, di mo ako'y malayo sa'yo, pagkat mahal mo ako. Sa oras na ako
mong buhay ko. Everybody shout, praise the Lord! Puri mo, mahal na Panginoon, minamahal tayo pong manalangin sa ating mga pangailangan. Sa Diyos ay wala pong imposible, mga minamahal. Ano mga suliranin natin pong ilapit sa mahal na Panginoon. Ano mga nagbabadya ng mga takot, pangamba, mga minamahal. May Diyos na mag-iingat sa atin. Mahalaga po'y lumakad tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah po, dakilan ng pagpala namin Diyos mga kapangyarihan sa lahat kami dumadalangin sa mga sandalito sa Panginoon panalangin mga nabagilis sa ulis at almeda. Mahal po, ipatawarin mo kami sa aming mga pagkukulan, linisin mo kami mga puso Diyos, tigin namin mga panalangin na ito makarating sa iyong pakinig. Ikaw po mahal po inoon na mabag sa bawat isa, magbigay kagalingan sa mga karamdaman, mahal po ibigay kalutasan sa mga suliranin, mahal po magmatatag sa bawat isa, mahal po inoon sa mga nasa magsumang patuloy pa kaming samahan sa ganang biyaya at ang pagmusma kami lagi, mahal po ino hanggang sa iyong pagbabalik. Ang iyong kapangyarihan manan sa amin sa tituin na sa makapangyarihan pangalan mo, mahal po ino Jesus, sumadalangin kami. Amen at amen. Hallelujah, praise the Lord. Minamahal ko tayo, may mga karamdaman, ipatong pa natin sa ulo, sa ating kamay. Ating kamay sa ating ulo, minamahal. Praise the Lord. Ang isang kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Habang nakapata po ang ating isang kamay sa ating ulo, mga minamahal, isang kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung may karamdaman po tayo, minamahal, ating pong itaas naman ating kamay kung tayo may mga kahinaan. Mga minamahal, mga kahinalinlangan, mga minamahal, ating pong sawahin yan. Isipin niyo po ang ating mahal na pastor na nag-pray po sa ating mga minamahal. Sa Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O po, dakilan mo, magmahal na naming Diyos makapangyarihan sa lahat. Misala pa kami dumadalangin sa iyo sa pangunang panalangin ng mga lubagilis na ulis na dalbet na mga lapayin at magmala mo kamay at sa makapangyarihan pangalan mo mga lapayin ng Jesus aming sinasulat di mo na makaramdaman cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yung makatarak, di mo niya nanilangat, di mo niya na panlulupayip, kawalan, panlalamig, lumay sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be blessed, be blessed. In Jesus' name we pray. Ay po lahat ito ngayon, minamahalin na sa token of our faith. Tayo po itong walang tatlong beses. Minamahal, sumigaw po tayo ng malakas. Parating natin sa mahal na po nating tao sa puso. Magpapasalamat ng Diyos natin ay buhay tumutugon sa panalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga bisita, minamahal, napakapalan niyo po. Hindi po ito disgrasya niyang pagparito. Ito po ay
Pagpapala, minamahal, baguhan po. Praise the Lord, pagpapala po nating mahal na Panginoon, di po ito disgrasya, bagkus kayo po ay pinili ng mahal na Panginoon. Pero po apat na reglamento ng kaligtasan, upat ka reglamento sa kaluwasan, una, pagtuo, ikaduha, paginulso sa atong mga sala, kikitan tanan makasasala, ikatulo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa tubig, yung sa Biblia, mapasaylo ang atong mga sala, kung ato ka ng buhaton, mga minamahal. Kaya, napaka-importante, mga minamahal. O diri, amo na napamatudan na tinuod, kay sadyang nabautisman kami sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang mga balatian, giayo sa atong pinakamamahal na Ginoo. Ang mga kinabuhi, gibagos sa Diyos. Kaya tinuod ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Napaka-importante ni. Kaya walay laing ngalan, nagihatag silong sa langit, maluwas ta. Kundi ang ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo. Ang pang-apat, ikaupat, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po magabuhat ni anak nato. Ihatag niya ang iyang balang Espiritu mo. Puyo sa atong kasing-kasing ang gahom sa Diyos. Ang Diyos mismo, iyang gahom o puyo sa atong mga kasing-kasing. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Kaya sa atong mahal bisita, praise the Lord, ibayo ang kamot sa Ginoo. Praise the Lord, hallelujah. Usulod niyo sa pag-ampo. Minamahal, ipiyong mata, samta nakabayo yung mga kamot, as ingon nga pag-surrender sa Ginoo. Isulti kini nga pag-ampo, ilitok, isulti Ginoong Jesus. Salamat sa mga pulong nga ako nadungog. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa sala, pinagis yung balaan na dugo, kami agas sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Jesus, ginadawat ko ikaw nga akong personal na manluluwas. Diyos, ang hari sa akong kinabuhi. Imo akong tinuod ni mong anak sa huna-huna, sinultian og kamaturan. Ginoo, gigugma ko ikaw, gigugma ko ikaw, alagaran ko ikaw, kinigtana akong giampo sa ngalan ni Jesus, nga akong manluluwas. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magpray po kami para kaninyo. Lang ito namong amahan ikang magapanalangin sa midakot kanimo. Isulat ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Luwasa sila, Ginoo, panalangin na sila. Wag-uha sila, Ginoo, ayuhang mga balatian o God. Luwasa usab ilang mga loved ones. Ginoo, sa panalangin na sila sama sa pagpanalangin din mo kanamo, Diyos. Kinigtanan mo giampo diha lamang kanimo sa gamahan ng pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Palapakan po natin mga Ginoo, makaigsunan. Magbabautismo po para makompleto ang kaluwasan. Libre, walay bayad, dili mo mabasa. Natay sanina ipahulam, inamahal. Aron ka mabautismo. Praise the Lord.